Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International to White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nabibigyan ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang ating first Sunday of the month of July. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko, The Blessing, Responsibility, and Accountability, based on the book of Luke, chapter 12, verse 48. Intended for July 7, 2024 dito po sa Barangay 92.7 FM, Baguio City. Ang radio station ng GMA Radio, DWRA, broadcasting every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At sa YouTube po ay na-advance natin ito. Before we proceed to our discussion of the subject matter, let us first greet everybody. Of course, ang aking main sponsor, World Radio International, sa White Sparrow Road, Church of Christ, in West Monroe, Louisiana, USA, kapatid na Robert Ables, ang elder, and of course, si Beverly Henry Dobbs po ang aking contact dyan sa World Radio. And we would like also to acknowledge our partners in evangelism sa California, USA, Golden Gate Congregation, ang Christian World Ministry, headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, Deborah Quinones Marcos, and of course, John Jeffrey. We'd like also to acknowledge our evangelism partners, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother Rico G. Canlas and family from San Fernando City, Pampanga, and of course, Sister Rose Ontalasco and Brother June Ontalasco na nasa Canada. Magandang umaga po. And we'd like to greet also our other congregations all over Baguio City, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Abra, and many other places na nararating po ng ating radio program. Sa Baguio, binabati natin ang ating mga radio listeners, kapatid na Carlos Garcia sa Rainbow Subdivision, ang Balawas and Capsula family dyan sa Itugan, Benguet. And we would like to congratulate one of the daughters of the Capsula family na nag-graduate po sa Benguet State University cum laude. Congratulations. We'd like also to thank our brothers and sisters sa Lingayen, Pangasinan, sa Dumalandan, Wawa, Lingayen. Diyan po si kapatid na Greg and Sister Luz Manuel Jonathan and Annalyn Ramos, Sister Hilda, Manuel and Ryan, Jenny Flores, and the rest of the congregation in Dumalandan, Lingayen, Pangasinan. Kamusta na rin sa mga kapatiran dyan sa La Union, Nagilian, sa Tubao, sa Aringay, sa Rosario, and all the other congregations in La Union na nakikinig po sa ating radio program. Hanggang po dyan sa Abra, Sister Miriam Tasis, San Juan Abra. Of course, si Jesopion Oiria, dyan po sa Anda, Pangasinan, and hanggang po sa Bulinaw, nakakaabot pong ating signal. And we'd like to greet everybody, good morning, ang aking sister sa Cebu, Sister Evelyn Imperado, and the son, Neil Imperado, who is managing the school, ang Bible School po dyan na minamanage niya sa Mandaue City in Cebu. We'd like to greet also the brothers in Bacolod, Iloilo, kapatid na Nards Tuanyo dyan po sa Dao, Capius and the wife, Bibing. Mga kapatiran sa abroad, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig po dyan sa Jeddah Congregation, kasama si Grace Tuanyo, dyan din po sa Milan, Italy, Sister Ana Daniel, Eric Tahores, at lahat ng mga members ng church dyan. Magandang umaga, mga kapatiran sa Nueva Ecija, Cabanatuan, Palayan, and of course, Peñaranda. Kasama po ang San Jose City, kapatid na Lito Batuon and James Walter Mira dyan sa Kulaylay Congregation in San Jose City. Magandang umaga po sa lahat.
And God bless you as we study again the words of God, titled ang ating lesson, The Blessing, Responsibility, and Accountability. Based on the book of Luke chapter 12, verse 48. Anong sinasabi dito? From everyone who has been given much, much will be demanded, and from the one who has been entrusted with much, much more will be required. Luke 12:48, using the New International Version. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi ng ating teksto. Ngunit, ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. In other words, the more blessing that you receive, the more will be your responsibility and accountability sa harap ng ating Panginoong Diyos on the day of judgment. Now, let's go to our introduction. Many thank God for material blessings only, but would take for granted His spiritual blessings. The Apostle Paul wrote that we should be more grateful for God's spiritual blessings when he said in the book of Ephesians chapter 1 verse 3, Praise be to God, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places, because we are united with Christ. So marami po ang nagpapasalamat sa Panginoon kapag sila ay tumatanggap ng mga material, na mga biyaya. Pero ang tungkol naman sa spiritual na mga pagpapala, medyo nakakalimutan nila. They take it for granted. But the Apostle Paul said in the book of Ephesians 1 verse 3, Purihin ang Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng uri ng spiritual na pagpapala doon sa kalangitan, sapagkat tayo ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. So yung spiritual na pagpapala po mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi lamang dito sa lupa, pati doon sa kalangitan. Kasi doon ang galing ang Panginoon Diyos, at alam ng mga anghel sa kalangitan na tayo ay binigyan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan na pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. So alamin po natin ang katotohanan tungkol sa napakaraming biyaya na binigay ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, because we are the children of God. And of course, sabi ni Apostol Pablo, Ephesians 1:3, because we are united with Christ. Ang mga biyaya na yan, mga kaibigan at mga kapatid, ay dahil lamang sa pagkakaisa natin kay Kristo. How did we become one in Christ? Sa pamamagitan po ng pananampalataya, pagsunod sa kanyang mga kautusan, pagsisi sa mga kasalanan, pagkumpisal na siya lamang ang Panginoon, and of course, pagpapabautismo sa pangalan niya, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pati na rin sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So ang ating pong mensahe ay nahati sa 4 na parte. Number 1, definition of terms. Bibigyan po natin ng definition ng ibig sabihin ng blessing, blessed, and the word disciple. Number 2, the blessings of being disciples of Christ. Number 3, what are our responsibilities towards God's spiritual blessings? And number 4, what is our accountability in using God's spiritual blessings? Number 1, dako na po tayo sa definition of term. When we speak of definition, yung bibigyan natin ng kahulugan. Well, the word blessing come from the Greek word eulogia, which means to speak well or to praise. And it is used as a gift or favor to someone. Ang plural form nito ay eulogies. So pag may taong nagsalita tungkol sa yumaong tao at nagsalita ng patungkol sa kanyang mga nagawang kabutihan, ang tawag po doon sa English as eulogy. Ito pong salitang eulogy ay galing sa Griego eulogia, which means to speak well or to praise somebody. Now, the ancient Greek word, yung Griego na salita, Makarios, meron pong mga taong pangalan ng Makario.
Ang ibig po sabihin niya sa English, blessed, pinagpapala. Or sometimes it also means spiritually happy or spiritually prosperous. Yung pa ibig sabihin ng salitang blessed. Galing sa Griego, makarios. Now, the word disciple comes from also the Greek word which is matetes. Nang ibig sabihin, marami pong ibig sabihin ng salitang matetes, translated as disciple. It also means a learner, a pupil, a student, an advocate, an adherent, an apprentice, or even an imitator. The Latin term po the word disciple, ang yung Latin, hindi na po yung Griego, ginagamit po ng Roman world during the time, and even today. The word is discipulos, which we translated it later on to English, which actually means a disciple is a learner, an apprentice of a teacher. And in the ancient world, kapanahonan ng mga apostoles, pag ginamit mo yung salitang matetes or disciple, it means that that person is imitating the teacher's way of life. Ulitin ko po, pag sinabi mong disipulo, ang ibig pong sabihin niyan, isang tao na tinutularan niya, ginagaya niya, kinokopya niya ang pamumuhay ng kanyang guro o tagapagturo. Hindi lamang po yung kanyang mga itinuturo, kung hindi yung lifestyle mismo, tinutularan niya. Kung halimbawa, disipulo tayo ni Kristo, tutularan po natin yung lifestyle ng ating Panginoong Jesucristo. Now, let's go to the second part of our lesson. What are the blessings of being disciples of Christ? Marami po ang nagtataka. May mga biyaya at pagpapala ba pag ikaw ay tagasunod, disipulo ng ating Panginoong Jesucristo? Napakarami po mga kapatid at mga kaibigan. Number one, a disciple is identified with Christ. Pag sinabi mo disipulo ka ni Kristo, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Ang iyong pamumuhay ay kapareho, katulad, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nakikita ka ng tao, ang inilalarawan mong buhay ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa Gawa 11:26, Acts 11:26, sabi doon ng writer na si Lucas, and the disciples were first called Christians in Antioch of Syria. Ang mga disipulo ay tinawag na mga Kristiyano doon sa Antioquia sa Syria. Nang ibig pong sabihin, hindi pa sila primero tinawag na mga Kristiyano. But when people identified them with being followers of Christ, that was the time na tumawag sila ng mga Kristiyano. Kristiyanos sa Griego. So the word Kristiyanos in Greek means one person who adheres to someone's life or teaching or who belongs to another as a slave. So pag sinabi mong Kristiyano ka, ang sinusundan mo yung buhay ng tao at yung buhay ni Kristo. Pati yung kanyang pagtuturo. At ikaw ay pwedeng sabing alipin ka ni Kristo. Servant of Christ. So, ayaw ng iba tawagan silang alipin or slave. But actually, slave or servant, pareho po ang ibig sabihin yan. When you say you are a slave of Christ, you are a servant of Christ. You are ministering. You are serving our Lord Jesus Christ. Now, brothers and sisters, the greatest blessing that I would say, among others, as a disciple of Christ, is that we are co-heirs with Christ. Ang pinakamalaki pong biyaya na masasabi ko bilang mga disipulo ni Kristo ay ito. Tayo po ay mga tagapagmana na kasama si Kristo. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. We are the children of God and of children. Sabi ni Apostle Paul, therefore we are heirs. Heirs of God. Joined heirs with Christ, it so be that we suffer with Him, that we may be also glorified with Him. Romans chapter 8, verse 18 to 16. Anong ibig sabihin yan? Sapagkat tayo raw ay mga anak ng Diyos, at kung tayo ay mga anak ng Diyos, sa makatid tayo ay mga tagapagmana. Tagapagmana ng Panginoon Diyos. Kasama na tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang ibig sabihin kung anong mamanahin ng ating Panginoon doon sa kalangitan, yun din po ang mamanahin natin mga kaibigan at mga kapatid. Pero may kondisyon.
Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:16-17, if we suffer with Him, kung tayo ay magtitiis, maghihirap, nakasama ang ating Panginoon Kristo, at tayo rin ay bibigyan ng kaluwalhatian kasama ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang kaluwalhatian? Yung gloria. Nasaan po ang ating Panginoong Kristo? Nasa kalangitan, nasa kanang kamay ng Diyos. So pag tayo po ay binigyan na ng mana, tayo rin ay makasama ng Panginoong Diyos doon sa kalangitan, ayon sa kanyang ipinangako sa Juan 14:1-3. Sabi ni Kristo, I will go there and prepare a place for you. And if I'll go there and prepare a place for you, I will come back and take you unto myself, that where I am, there you will also. Now, ano po yung mga masasabi nating as joint heirs with Christ? Ano po ang benepisyo? Ano po yung mga pagpapala? As joint heirs with Christ, number one, we have access to the unlimited resources of God. Kung ano man ang pamimigay ng Panginoon Diyos na biyaya sa pamamagitan ni Kristo, matatanggap po natin yan. Pagpapatawad, paggabay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ano pa? The assurance of eternal life. Sabi ni Kristo doon sa Apocalypse 2:10, I will give you the crown of life. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Yun yung kondisyon ng Panginoon sa Kristo. Kung wala sa iyo yon, kung hindi ka naging tapat hanggang kamatayan, hindi mo rin matatanggap ang korona o putong ng buhay. And of course, if we are with Christ, brothers and sisters, we have also a peaceful and joyous relationship with God. Sabi ng Panginoon sa Kristo yan sa John 14:27. Ang ibig sabihin, ulitin natin, peaceful and joyous relationship with God. Yung mapayapa at masaya na relasyon sa Panginoon. Hindi po madaling magkaroon ng kapayapaan sa kaguluhan ng mundo. Mahirap magkaroon ng tinatawag na tunay na kapayapaan. But if we are with Christ, we are with the Lord, we will experience a peaceful and joyous relationship with God. Kakaroon tayo ng mapayapa at masayang relasyon sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon Kristo. And of course, number 4, we have the opportunity to share the love and the truth of Christ with others. Pwede nating ibahagi ang pag-ibig at ang katotohanan ng Panginoong Kristo sa mga taong hindi pa nakakatagpo sa ating Panginoon. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:10? If you have the opportunity, let us do good unto all men, especially to them of the household of faith. Sabang tayo ay may pagkakataon, sabi ni Apostol Pablo, ibahagi natin ang kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya sa Panginoon. At ano po yung pinakamagandang bagay na ibabahagi natin? Yung siyempre yung katotohanan, pagmamahal ng Panginoon, at ang katotohanan na ibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Di ba sabi ni Kristo, John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Number 3, what therefore are our responsibilities to God's spiritual blessing? Dahil binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng mga biyaya, ano po ang ating mga responsibilidad sa mga biyaya na yan? Number 1, of course, we have to be grateful to God for both physical and spiritual blessing. Kung lahat lang na physical, pinasalamatan mo, subalit yung spiritual na blessing, hindi mo pinasalamatan, hindi po tama yon. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Sabi ni Paul, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos sa kay Kristo Jesus. Ano po yung all circumstances? Ibig sabihin, hindi lang pagpapala. You might have trials. Ano sabi pa ni Apostle Paul, rather ni Apostle Peter? Sabi ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 4 verse 10, we are to be good stewards or trustees of God's blessings to us. Ano po ibig sabihin ng stewards or trustees? Sa Tagalog po, katiwala
Ano sabi ni Apostle Peter? Use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Gamitin natin ang ating mga kaloob, mga regalo ng Panginoon na natanggap natin upang pagsilbihan, paglingkuran ang mga tao bilang mga tunay at tapat na katiwala ng Panginoon Diyos ng mga biyaya ng Panginoon. Hindi po madali gawin yan. Katiwala ka lang, hindi sa iyo yun. Every time na we use the gift of God, we always have to acknowledge God as the source of all the blessings. 1 Peter chapter 4 verse 10 po yun. Now, number 3, we have to use God's blessings to serve others. Sabi ni Apostle Paul. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Paliwanagan natin ang ating mga ilaw. Yung ilaw na yan, hindi po literal na ilaw, kundi sabi ng Panginoon mismo, ito ay mga mabubuting gawa. Good works. And yung good works na yun, ang punto po niyan, ang patunguhan niyan, ang papatunguhan niyan ay ang kapurihan ng Panginoon Diyos sa kalangitan. We do good works not to be praised by men, but so that people will praise God upang purihin nila ang ating Panginoon Diyos. Now, another, rejoicing when blessing comes as trials. Maraming tao, pag may mga pagsubok sa buhay, nalulungkot na sila. Pero sabi ni Santiago, James chapter 1, verse 2 to 4, ano sabi ni Santiago? Count it all joy when you fall into various trials and temptations, knowing that the test of your faith produces patience, and this purpose of this patience is so that you may become perfect, complete, lacking and nothing. James chapter 1, verse 2 to 4. Ulitin ko po. Sabi ni Santiago, kapatid ng Panginoong Kristo, ituring natin ang ating mga pagsubok bilang pamamaraan ng Diyos para tayo ay lalong lumakas. Ulitin ko po, sabi ni Santiago, ibilang nyo na masaya o maging masaya kayo kapag kayo ay nasubukan sa maraming pamamaraan sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay maghahatid ng pagtitiis at ang pagtitiis na yan maghahatid sa inyo sa pagiging perpekto, pagiging ganap at wala kayong kulang sa spiritual na papapala. Santiago 1, 2 hanggang 4. Now, another. Sabi pa rin ni Kristo, Matthew 5 verse 12, rejoice and be glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets who were before you. Doon sa chapter 5 verse 12, before that, sabi ni Kristo, pagpalain kayo kapag kayo ay inuusig. Bakit? Hindi lang kayo naunang inusig. Mga propeta sa lumang tipan, pati na rin ako ay inusig. So sabi ng Panginoon, huwag kayong malungkot. Maging masaya kayo, magala kayo, sapagkat ang inyong gantimpala ay naghihintay sa kalangitan. Sapagkat hindi lamang kayo ang naunang inusig, pati na rin yung mga propeta sa lumang tipan. So ang ating pong pagpapasaya o pagiging masaya pag tayo ay nakaranas ng mga pagsubok, ay hindi po dito sa lupa ang gantimpala, doon po sa langit, mga kapatid. So yun po sinabi ni Kristo sa Matthew 5:12. Trials come as persecutions, and when endured, we are blessed. Ang mga pagsubok ay dumarating katulad halimbawa ng mga pag-uusig, at kung ito ay ating makayanan, malagpasan, tayo po ay bibigyan ng kapahingahan, pagpapala ng Panginoon, hindi lamang po dito sa lupa, pati na rin doon sa kalangitan. Number 4, and the last part of our lesson, we will discuss the idea of accountability in using God's spiritual blessings. The meaning of accountability. Ano po ibig sabihin ng accountability? Well, of course, alam natin yung accounting. Pag nag-aral kayo ng commerce, mayroon pong kurso, Bachelor of Science in Accountancy. Ano po ibig sabihin ng accountancy? Well, nagbibilang. Alright, ito po ang ibig sabihin. Meaning of accountability. Accountability is an obligation
or willingness to accept responsibility for our actions. Kung ikaw pa ay willing to accept responsibility, tinatanggap mo ang responsibilidad sa mga nagawa mong bagay. Sana, lalo na pag mali, tatanggapin mo na ikaw ay nagkamali. Yun po ang ibig sabihin ng accountability. Another meaning, the practice of being held to a certain standard of excellence. Ito po ay gawain na mayroong tinatawag na standard of excellence. Parang range of perfection. Ano sabi ng Panginoon doon sa Matthew 5:48? Be perfect as your heavenly Father is perfect. So sabi ni Kristo, maging ganap kayo, maging perpekto kayo, katulad ng inyong amang sa langit. Ito po yung idea ng perfection ay hindi naman ibig sabihin na wala tayong kasalanan. Ang ibig sabihin po, we are trying to be like our Father in heaven. Ang ibig sabihin, if possible, we can become perfect. And of course, perfection is not possible. It's only through Christ. So how do we become perfect? Every time po na magkakasala tayo, hihingi tayo ng kapatawaran para alisin ng Panginoon yung lahat ng kasalanan natin. Papatawarin tayo, and then He will erase all our sins. And so, in that sense, we become spiritually perfect. In that perfection is through our Lord Jesus Christ. Yun pang ibig sabihin ng perfection dito sa Matthew 5:48. If one chooses unfavorable action, he will face the consequences. Yung accountability pang ibig sabihin, pag pumili tayo ng bagay na hindi tama, dapat tayo ay responsible sa mga mangyayari sa ginawa natin, especially kung ito po ay mali. But many people, hindi nila tatanggapin yung kanilang pagkakamali. They will always blame somebody. You remember, when Adam and Eve were driven out of the garden, tinanong ng Panginoon, why did you do that? Why did you commit what I have forbidden? Nung tinanong ng Panginoon Diyos si Adam, bakit mo ginawa yun, Adam? Well, sabi ni Adan, the woman you gave me, he gave me the fruit, the forbidden fruit. Nung tinanong naman ng babae, the snake tempted me. So, palang pinapasa nila palagi yung kasalanan na. But actually, Adam and Eve committed sin. At yung serpent naman, wala na siyang maituro. Talaga kasalanan niya. So, in other words, what do people do? They choose unfavorable action, but some people will not face the consequence. Ayaw nilang tanggapin na nagkakamali sila. But sabi ni Apostle Paul, Romans 14 verse 12, each one must answer for himself and give a personal account of his own life before God. Romans 14:12. Ano sabi? Ulitin ko po. Ang bawat isa ay pananagutan niya ang kanyang mga ginawa sa harap ng Panginoon Diyos. He will be responsible, accountable of his own life before God. Now, brothers and sisters, ang judgment, accountability po natin sa Panginoon ay hindi po by congregation, hindi by country, hindi by province, by town. It will become an individual accountability before God. May pila po. At sabi nga nila, dahil priority daw ang mga senior citizen, mauna daw yung senior citizen sa pila on the judgment day to give an accountability to God. Jesus Christ also said in the book of Matthew 12:36, every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. Tingnan nyo mga kapatid, pati yung mga sinabi natin, mga bagay na sinabi natin, every idle word, yung walang kabuluhan na mga pananalita, ay pananagutan din natin sa harap ng Panginoon Diyos on the day of judgment. Yun po sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 12:36. Ano pa? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ulitin natin. Sabi ni Apostle Paul, we must all appear before the judgment seat of Christ to receive what is due to us for what we have done in the body. Tayo raw ay harap sa judgment seat of Christ kapag tatanggapin natin ang anumang resulta ng ating mga ginawa
sa ating katawan. At hindi lamang po physical na katawan. Pwede tayo magkasala sa salita natin. Pwede rin tayo magkasala sa ating mga pag-iisip lamang. Sinasabi po ng Biblia yan. Now, for people who do not believe in God, yung mga sinasabi nating atheists, mga sabi nating mga unbelievers, mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi nila, wala naman kaming alam dyan eh. Excusable kami. Dahil hindi kami nakabasa ng Biblia, walang nangaral sa amin. Pero no, sabi ni Apostle Paul, in Romans chapter 1 verse 20, there is no excuse for not knowing God and knowing His will, knowing what He has required us to do. Bakit? Sabi ni Apostle Pablo, because when you look at the sky, when you look at this world, nakikita niyo yung creation of God, lahat ng ginawa ng Panginoon, you will always say, there is a God. Saan ako nanggaling? Tatay, nanay ko, lolo at lola ko. Pero saan sila nanggaling? There is, there will always be, and there is always be any creator, tagapaglalang, manlilikha. Doon po tayo nanggaling at pag tumingin tayo sa kalikasan, sa langit, kikita natin ang hands of God. So, sabi ni Apostle Paul, Romans 1:20, there is no excuse. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam. And of course, when Christ will come back to this earth, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 1 verse 8, sino ang paghihigantihan niya? The Apostle Paul said, Jesus will take vengeance sa dalawang uri ng tao. Number 1, those who do not know God and those who obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So anong paghihigantihan niya? Sino? Dalawang uri po ng tao. Yung hindi kumikilala sa Diyos. May mga tao, kilala nila pangalan. Pero kilala ba nila talaga ang Panginoon? Kilala niya ang kanyang mga katangian, ang kanyang pagkapuot sa kasalanan. At narinig nila ang Ebanghelyo, subalit hindi nila pinaniwalaan, hindi nila sinunod, hindi nila tinupad ang Ebanghelyo ng Panginoon na ipinangangaral sa kanila ng mga Ebanghelista. And sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 9:16, kahit tayong mga preachers, tayo nangangaral ng salita ng Diyos, kung tinatamad na tayo, sapagkat ay mga tao daw, sabi nila ay matitigas ang ulo, ayaw naman makinig sa salita. Ano sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians 9:16, for I preach not the gospel. I have nothing to boast of necessity, for necessity is laid upon me. Yes, woe unto me if I do not preach the gospel. Kung ipangangaral ko ang Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, wala akong pwedeng ipagmamayabang sapagkat nakatuon, obligasyon ko ang ipangaral ng Ebanghelyo sa aba ko o kawawa naman ako. May parusa sa akin kung hindi ko ipangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. 1 Corinthians 9:16. So, obligasyon po ng mga preachers, katulad namin, mga evangelist, mga tagapagturo ng salita ng, pag kayo po ay hindi nyo itinuro ng salita ng Diyos, kung tayo natin, tatahimik na lang tayo kahit nakikita natin ang kabulukan sa ating pamalaan, ang kasalanan sa kapaligiran, pati na rin sa ating pamilya, may kasalanan po tayo. Kasi sabi ni Apostle Paul, woe unto me if I do not preach the gospel of Christ. Sa aba ko o kawawa ko, may kaparusahan na naghihintay sa akin kapag hindi ko ipinangaral ang Ebanghelyo. Sa pagtatapos po mga kapatid at mga kaibigan sa ating leksyon na pinamagatan kong Blessing, Responsibility and Accountability based on the book of Luke 12:48 intended for July 7, 2024. All praise to God the Father of our Lord Jesus Christ who had blessed us with spiritual blessing in the heavenly places because we are united with Christ. Inuulit ko po lang yung ginamit kong teksto kanina na sabi ni Apostol Pablo, purihin ang Panginoon Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Kristo, na siya po nagbigay ng lahat ng uri ng pagpapala. Please remember that lahat ng uri ng spiritual na pagpapala ay ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin sa kalangitan. And of course, hindi lang sa kalangitan, pati na rin dito sa lupa, sapagkat tayo ay kaisa ng ating Panginoong Kristo. So yung biyaya na yan, nasa atin because we are united with Christ. Ano pong ibig sabihin ng united? Ibig sabihin, kasama ka palagi ni Kristo. Kung hindi mo kasama si Kristo,
hindi ka nabautismuhan, hindi ka sumampalataya, hindi ka nagsisi, hindi mo natanggap ang Espiritu Santo, hindi ka po kasama ng ating Panginoong Jesucristo. You have to be united with Christ. So ano po ang joint responsibility to do God's will? Ito po ay hindi lang personal, kundi family, pwede ring church responsibility. The local church responsibility is to do the good will of God. The will of God. Sa Efeso 3:10, sabi ni Apostle Paul, his intent was now that through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Nasa pamamagitan daw ng iglesia, ang kaalaman ng Diyos ay dapat ipahayag hindi lamang sa mundong ito, pati na rin sa mga namamahala doon sa kalangitan. Sino po yung namamahala sa kalangitan? Dalawang uri po ang namamahala sa kalangitan. Yung good side, yung mga heavenly angels. Ang bad side, yun po yung mga spiritual, evil spirits, kasama po ni Satanas. So, dapat pinangangaralan din natin sila at paano natin pinangangaralan yung mga spiritual beings na yun na masasama. When they hold people, may mga taong masasama, may mga false teachers, yun po ang kanilang mga hawak, pati na rin ang sinasabi nating world leaders. Hawak po ng mga masasamang espiritu riyan kapag ang kanilang mga trabaho ay puro masasama. Ang intention nila ay puro masama. So when we preach these leaders to these people, indirectly, we are also preaching to the people, to the evil spirits that control these evil people in the world. So yun pong ibig sabihin ni Apostle Paul sa sa Ephesians chapter 3 verse 10, that through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities even in the heavenly places or in the heavenly realms. Now, this can only be fulfilled, brothers and sisters, kung patuloy tayong ipangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Matthew 28, verse 19 and 20, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things what I have commanded you. So sabi ni Kristo sa mga disipulo niya, apostoles primero, pero ngayon para sa atin na ito, humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin niyo silang mga alagad ko na binabautismuhan. After teaching them, you baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At pagkatapos, tuturuan pa rin sila, teaching them to observe all things that I have commanded you. Ituturo sila sa kanilang lahat ang mga itinuro ko sa inyo. Lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa mga apostoles, ituro nyo rin sa mga disipulo na yan, sa mga lingkod ko. So as we conclude our lesson for this morning, brother and sister, if you are not yet in Christ, we are inviting you to come to Him now. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, inimbita ka namin na lumapit kay Kristo, maniwala ka sa Panginoon, ang pabautismo para maligtas sa kapatawaran ng iyong makasalanan, at kung hindi ka sumasampalataya, may nakalaan pong kaparusahan. Even today. Mark 16:16. Ano pa sabi ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong makasalanan sa pangalan ni Kristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Chapter 2, verse 38 ng Book of Acts. Book of Acts, mga gawa, 2:38. And of course, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 6 verse 2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Hindi po natin alam kung dalating si Kristo kung kailanman. Hindi rin po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon mula sa mundong ito. So, two things we don't know. And so, we have to be ready all the time. Now, acceptable time. Today is the day of your salvation. Even today, Christ is inviting you. Matthew 18, or rather, chapter 11, verse 28 to 30, sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Lumapit kayo
sa akin upang kayo magkaroon ng kapahingahan sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Yan po ang ating mensahe. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay sa ating radio program, and of course, ang ating YouTube channel, Know Your Bible. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, inimbita po namin kayo mag-subscribe and share the Word of God to others. Let's pray. Our Father who art in heaven, thank you po, Panginoon, sa mensahe. Thank you sa Panginoong Hesukristo na bumaba mula sa langit upang kami ay iligtas sa aming mga kasalanan. Humingi po kami ng kapatawaran na patuloy nyo kaming patawarin at linisan sa pamamagitan ng dugo yung anak na Hesukristo. Dinadalangin po namin ang lahat na nakinig, lahat na nanonood sa ating YouTube. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At salamat sa aming mga sponsors, World Radio International, Christian World Ministry, at lahat po namin mga kapartners sa pangaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng spiritual blessing and of course, kasama po ang physical blessings through Christ our Lord and Savior. We ask this, Lord, through the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord, Savior, and of course, our advocate, our mediator in heaven. Thank you, Lord. And we pray all of this through thy Son, Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salvation, host on high, his power proclaim. Heaven and earth and creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.